Kapag panahon ng December ay panahon ng mga iba't ibang ilaw, lalo na ang tinatawag na Christmas lights. Namulat ako sa Katolikong pamilya kaya punong-puno ako ng alaala tungkol dito. Isa sa pinakamagaganda at masasayang alaala ng kabataan ko ay noong bata pa ako at kasama ang mga ate at kuya ko na naglalagay ng mga decor sa bahay. Lalo na ang kuya ko dahil kami ang naiwan sa bahay namin sa probinsya nang magkolehiyo na at magtrabaho na ang mga nakakatandang kapatid namin. Ako kasi ang bunso sa aming magkakapatid. Lalo na at maaga silang namatay lahat, at ang isang ate ko na lang ang natitira. Kaya ang naiwan na alaala ng mga kapatid ko ay noong kabataan ko lamang. Sa ngayon ay hindi na ako naniniwala dito. Alam ko na ang katotohanan. Natutuwa na lang akong tingnan ng mga bata na nagtutulungan upang pagandahin ang ilaw ng kanilang tahanan. Dahil ibinabalik nito ang tanging alaala na mayroon ako sa mga kapatid ko na maagang pumanaw. At dahil nabalikan ko ang bagay na ito, ay ating alamin sa video na ito, kung saan nagmula ang kaugalian na ito na paglalagay ng mga ilaw. Alam na ng karamihan ngayon na ang Christmas ay nagmula sa mga paniniwala at kaugalian ng mga pagano at hindi sa Biblia. Alam na natin ang pagan custom na kung tawagin ay Saturnalia. Alam na natin na si Santa Claus ay pagano na paniniwala. Alam na natin kung saan nagmula ang paniniwala sa Christmas tree. Pero ang nais ko pagtuunan natin ng pansin sa video na ito ay ang mga pagpapailaw sa panahon na ito ng bawat taon. Kaya alamin natin kung saan nagmula ang pagdidiliwang ng mga ilaw. Ang pinaka-practical na dahilan ay naging kaugalian ito sa Europe dahil sa pangangailangan. Lalo na sa Northern Europe na dati nang malamig dahil puro snow. Lalo na kapag panahon ng winter o taglamig. At ang malapit sa North Pole ay inaabot ng kalahating taon na walang pagsikat ng araw. Pero sa karamihan ay December ang pinakamadilim dahil ito ay panahon ng winter solstice kung kailan nagaganap ang pinakamahabang gabi. Sa panahon na ito ay walang hanap buhay ang mga tao dahil hindi pwedeng magsaka, magtanim, o mag-ani. Nanatili lang sila sa kanilang tahanan o kaya ay dito na itataon ang mga pagtitipon at pagdiriwang nila. Ang totoo ay wala sa ancient calendars ng mga Europeans ang winter month dahil wala itong agricultural at normal business life. Kaya iyon marahil ang dahilan kung bakit naisip ng mga tao na mag-isip ng negosyo sa panahon ng winter. Sa ngayon ang Christmas season ang peak season ng mga businesses. Balik tayo sa origin ng Feast of Lights. Pag-usapan naman natin ang pinagmulan nito sa mga Christians. Ang tradisyon tungkol sa Christmas lights ay nagmula at nag-umpisa sa Germany noong 17th century. Ito ay sa pangunguna ng mga Lutheran Christians na may kauna-unahang recorded ng gumamit ng Christmas trees. Dinala ito ng mga German Lutherans at nilagyan ng mga kandila na ilaw sa gabi. Tinawag nila itong festive lights. Naniniwala sila na sagisag ito ng Messiah bilang light of the world. Magmula noon ay lumaganap ang practice na ito sa Christianity sa buong mundo. Ang Christmas lights naman na alam natin ngayon at ginagamit ng mga tao ngayon ay dulot ng teknolohiya. Nag-umpisa ito noong maimbento ni Thomas Edison ang light bulb noong 19th century. Ang kanyang tauhan na si Edward Johnson ang pinakaunang gumawa ng electric Christmas lights noong 1882. At doon nagmula ang mga festival lights na meron ngayon sa mundo. Pero alam nyo ba na may biblical origin ang Festival of Lights? Alam nyo ba na nagaganap din ito sa panahon ng winter or December? Alam niya ba na may posibilidad na ginaya lang din ito sa Biblia? Ang pagdiriwang na ito sa Bible ay ang tinatawag na Hanukkah. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay dedication, dahil ito ay tungkol sa rededication ng temple sa Jerusalem matapos na babuyin ng mga Greeks.
Ang unang tumawag dito na Festival of Lights ay ang early Jewish writer na si Josephus. Tinawag itong Festival of Lights dahil may kasama itong ritual ng pagsisindi ng menorah sa bawat araw sa loob ng 8 araw. Ang mga pangyayaring ito ay naganap sa panahon ng mga Maccabees at nakasulat sa kasulatan ng mga Maccabees. Kaya nagkaroon ng rededication ng temple dahil sa isang malupit na pangyayari sa kasaysayan ng mga Jews. Ito ay noong year 168 BCE nang lusubin ng Seleucid king na si Antiochus Epiphanes ang Jerusalem upang sakupin at lapastanganin ang temple. Nag-alay ng mga baboy sa temple. Hinandog ang temple para kay Zeus at pinatayo ng rebulto nito. Ipinagbawal ang pananampalataya ng mga Jews. Ipinagbawal ang Sabbath at mga kapistahan. Pinilit ang mga nabubuhay na Jews na tanggapin ang paniniwala ng mga Greeks na Hellenism. Kamatayan ang kapalit sa mga hindi susunod. Kaya marami ang namatay. Dahil sa araw ng Sabbath lumulusob ang mga kaaway kaya hindi sila lumalaban at unti-unting nauubos na ang mga Jews. Isang grupo ng mga priests na pinangunahan ng pamilya ni Mattathias o Mattay at ng kanyang anak na si Judas o Judah Maccabee ang paglaban sa mga mananakop. Naubos na ang mga mandirigma kaya nagpasya ang mga priests na pati sila ay lalaban na rin at kahit araw ng Sabbath ay lalaban sila dahil kung hindi ay mauubos silang lahat. Ito ang Maccabean Revolt. Nagtagumpay ang mga Maccabees. Natalo at napatay nila si Antiochus Epiphanes. At muli nilang nabawi ang Jerusalem. Ibinagsak nila ang rebulto ni Zeus. Inalis ang mga kagamitan sa pagsamba ng mga Greeks. At nilinis ang temple. Noong year 164 BCE, ay muling inihandog sa Elohim ang Jerusalem Temple. Ibinalik ang mga kagamitan at kasangkapan sa pagsamba. Mula ika-25 ng ika-9 na buwan, na kung tawagin ng mga Jews ay Kislev, ay 8 araw silang nagdiwang. Mababasa ang rededication ng temple sa 1 Maccabees chapter 4, lalo na sa verses 56-59. Mula sa araw na yun, ay ipinag-utos ni Judah Maccabee na ipagdiriwang ito bawat taon mula sa 25th day ng Kislev o 9th month, sa loob ng 8 araw. Isang pagbabago din na naidulot ng Hanukkah ay ang pagkakaroon ng menorah na may 9 na sanga na dapat ay 7 lang. Ito ay dahil sa tinatawag ng mga Jews na the miracle of oil. Ayon sa kasaysayan ng mga Jews, ay noong panahon ng rededication sa temple ng mga Maccabees ay isang lalagyan ng olive oil lamang ang kanilang nakuha sa temple na sapat lang magpailaw ng menorah sa loob ng 1 araw. Ayon kasi sa Torah, ang menorah ay maaari lamang gamitan ng pure olive oil na dumaan sa ritual at iningatan ng mga priests. Kaya hindi maaari na gamitan ng ibang langis ang menorah sa pagsindi dito. 8 araw pa ang kailangan upang may handa ang mga nararapat na langis. Dahil dito ay umasa na lamang sa pananampalataya ang mga Maccabees na ang nag-iisang langis na meron sila ay magkasya sa loob ng 8 araw na temple dedication. Isang himala ang naganap dahil nagkasya ang olive oil na yun sa 8 araw na rededication of the temple. Dito nag-umpisa ang Jewish tradition na pagsisindi ng isang ilawan sa bawat araw hanggang sa masindihan lahat ang 8 ilawan sa ika-8 araw. Naging 9 na ilawan ito dahil ang panggit ng ilaw ang ginagamit upang sindihan ang ibang ilawan. Ito ang tinatawag na shamash o helper. Mula sa apoy na nakasindi sa shamash o gitnang ilawan ay sisindihan ang ibang ilawan ng paisa-isa, bawat araw, hanggang matapos ang 8 araw ng pagdiriwang ng Hanukkah. Ganito na ang naging kaugalian ng mga Hudyo hanggang ngayon. Kaya mayroong menorah na 9 ang branches o lamps. Ito ang kasaysayan kung bakit naging 9 ang branches ng menorah para sa Hanukkah. Ito ang kasaysayan ng Hanukkah at Festival of Lights ayon sa Hebrew Scriptures. Sa ngayon na wala na ang temple ay patuloy pa rin itong ipinagdiriwang ng mga Jews sa kanya-kanyang tahanan na lamang. Kung paanong ipinagdiriwang ang Passover sa panahong ito ng diaspora. May halaga ba ang pagdiriwang na ito sa atin? Dapat pa ba itong ipagdiwang sa ating panahon? Ang Hanukkah ay isa sa pinakamahalagang Jewish festivals kasabay ng Purim, Sukkot, Shavuot, at Pesach. Ginaganap ito tuwing 25th day ng 9th month o Kislev. Kaya kadalasan ito ay natatapat sa panahon ng December kasabay ng mga ibang pagdiriwang tungkol sa festival lights. Hindi ito direktang tagubilin ng Elohim.
Pero may mahahalagang patotoo ang Biblia na may kaugnayan sa Messiah. Unang-una na ang conception o paglilihi sa Messiah. Sa panahon ng Hanukkah o Festival of Lights dumalaw ang Angel Gabriel kay Mara upang sabihin na siya ay nagdadalang tao na walang iba kundi ang ipapanganak na Messiah. Gaya ng naipaliwanag na natin sa isang video. Kung hindi mo pa napanood, ay panoorin mo na lang po. May link po ako na ilalagay sa description at sa video na ito. Ipinagdiwang din ito mismo ng Messiah. Mababasa yan sa John chapter 10, verses 22-3. Patunay na hindi ito baliwala sa Elohim. Kaya ngayon ay alam nyo na ang pinagmulan ng mga pagdiriwang ng Festival of Lights sa modern times. May practical, may religious, may historical at may biblical. Pero hindi natin may aalis na baka ginaya lang din ang Festival of Lights ng Hanukkah ng mga Christians kung paano nila ginaya ang Pasko na ginawang Pasko, ang Passover na ginawang Easter, at iba pa. Hindi kaya iyon ang katotohanan. Bago tayo magtapos, ay nais ko mag-iwan ng paalala na huwag kalimutan na ang tunay na liwanag ng mundo at buhay, ay ang Messiah. Ikaw ang ilaw ng mundo, di na muli lalakad sa dilim. Sa'yo ang liwanag ng buhay, Yeshua. Ikaw ang sinag ni Yahweh, Ama ng liwanag. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.